Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay narito po muli sa bahay-sambahan. At tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Umawit po tayo. Itaas natin ang ating tinig sa Kanya dahil tayo ay Kanyang iningatan sa buong sanlinggo muli na nagdaan. Narito po muli tayo. Awitan natin siya, mga kapatid. Awitin natin. Praise Him, praise Him. Amen! Walang ibang kapuri-puri at kahanga-hanga na katulad ng ating Panginoon. Everyone sing with us. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Amen. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all. Amen. Praise Him. Tell of His excellent greatness. Praise Him. Ever in joyful song. Purihin natin siya ng may kagalakan at pasalamat. On the second now. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He, praise God, amen, and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows. Love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals loud with hosannas ring. Jesus Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ, yes, He's coming back. Over the world victorious, power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Yes, He is worthy of our praise. Yes, sing and wonderful singing in unity. We are united in praising God. So we will dwell as a church. Amen! Awitin natin. In unity to dwell in unity. La 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 la. In unity to dwell in unity. La 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 la. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. One more time. In unity to dwell in unity. La 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 la. In unity to dwell in unity. La 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 la. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Amen. Ilagay natin sa action yan. Ilagay natin sa action. Iganyan yung kamay nyo. Dito sa kaliwa, nakaganyan. Sa kanan, nakaganito. Ha? Paano yan? Paano? Imustra nyo ang dalawa. Kayong dalawa dito.
Yan. Ganito ha. Yan, nakaganyan. Yung kamay mo, bitawa. Bitawa mo yan. Yan, dito. Ganyan ha. Yan. Kaya ang kamay nyo naka... Okay. Sunod kayo sa amin. In unity to dwell in unity. La 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 la. In unity to dwell in unity. La 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 la. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Ayun, amen. One more song. My sins are gone. Amen. Sabi nga ng Bible, itatapong ko ang iyong kasalanan sa pinakamalalim na dagat. Amen. At sa aking likuran, ililimutin ko at hindi ko naaalalahanin pa. Ibig sabihin lamang po, dahil hindi naman nawawala ng memory, God will not lose His memory. I will not remember your sins against you. Alright, my sins are gone. Everyone. You ask me why I'm happy, so I just tell you why. Because my sins are gone. And when I meet the scoffers who ask me where they are, I say, Amen. Yes, praise God. There underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God. My sins are gone. 'Twas at the old time altar where God came in my heart, and now my sins are gone. The Lord took full possession, the devil did depart. Yes, I'm glad. My sins are gone. There underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Isisigaw natin yung praise God, ha? Isisigaw natin. Sabay-sabay tayo. Everyone! When Satan comes to tempt me and tries to make me doubt, I say, my sins are gone. You got me into trouble, but Jesus got me out. I'm glad. Let's shout! Praise God! There underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Amen. One more. Isigaw natin, mas malakas pa. Louder this time. Again, last stanza. I'm living now for Jesus. Lahat po ng nabubuhay para sa Panginoon, say aloud, Amen. Amen. Everyone, I'm living now for Jesus. I'm happy night and day because my sins are gone. My soul is filled with music. With all my heart I say, yes, I know my sins are gone. There underneath the blood on the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the sea of God's forgetfulness, that's good enough for me. Praise God, Amen. My sins are gone. Nadinig ba yung boses niya? Nadinig niyo yung boses niya? Yung praise God, nadinig niya? Amen. No, not one. Awitin natin yung no, not one. There's not a friend like Jesus. Everyone, there's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. No one else could heal all our souls' diseases.
No, not one. No, not one. Jesus knows all about. Yes, that's true. He will guide till the day Till the day is gone, there's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Ladies, not friend like him is so high and holy. Amen. Yes, ladies. No, not one. Man, Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Everyone, there's not an hour that He is not near us. No, not one. No, not one. No night so dark, but His love can cheer us. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day is done. There's not a friend like the lowly Jesus. No, not one. No, not one. Wow, amen. Wala pong pagtatalo, no? Walang katulad ni Jesus. Amen. Let's sing Dwelling in Beulah Land. Yung hindi pa nakakaalam, aralin natin. Yung nakakaalam, awitin natin ng buong laya at pasasalamat. Everyone! Far away the noise of strife upon my ear is falling. Then I know the sins of earth beset on every hand. Doubt and fear and things of earth in vain to me are calling. None of this shall move me, amen, from Beulah land. I'm living on the mountain underneath. Shout, praise God. Praise God. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Far below the storm of doubt upon the world is beating. Sons of men in battle long the enemy withstand. Safe am I within the castle of God's word retreating. Nothing then can reach me, can reach me. This Beulah land. I'm living on the mountain underneath the. Shout it now. Praise God. I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Last, let the stormy breezes blow, their cry cannot alarm me. I am safely sheltered here, protected by God's hand. Here the sun is always shining, here there's naught can harm me. I am safe forever, eternally secured in Beulah land. I'm living on the mountain
sky. Praise God, I'm drinking at the fountain that never shall run dry. Oh yes, I'm feasting on the manna from a bountiful supply, for I am dwelling in Beulah land. Amen, amen. All the people say amen. 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 Maraming salamat po sa kagandahang loob ng Diyos. Brother Steve, will you please come? Pangunahan mo tayo sa pambungad na panalangin. At ang ating mga kapatid, isama natin yung mga may karamdaman, mga nasa daan, nasa pangingibang bayan. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Ama naming Diyos na malulati sa lahat, tunay nga po Panginoon sa umagang ito, ay amin pong itinataas sa aming magtinig, Amen. nagpupuri at nagpapasalamat Panginoon Apo. sa inyo. Marami pong salamat Panginoon dahil tunay nga po na naranasan namin ang magandang buhay Amen. na kami Panginoon ay makakilala sa inyo. Thank you, salamat Lord. po dahil isang araw pinatawad niyo po Panginoon ng aming mga kasalanan. Salamat po. At kami Panginoon ay nakakilala po sa inyo. Kaya Panginoon, narito po kami ngayong araw na linggo dahil tunay nga po Panginoon na aming kayong dinadakila sa inyo pong ginawa sa aming buhay. Amen, amen. Panginoon, sa araw na ito, dalangin po namin naway masumpong niyo po ang aming puso na tunay na sumasamba sa inyo. Amen. Kung ano man po Panginoon Diyos ang nakita niyong karumihan, patawarin niyo po kami. Amen. Opo. Salamat po Panginoon dahil kami po ang laging laman ng inyong isipan. Thank you, Lord. Wala Thank pong you, Lord. mga bagay sa buhay po namin na hindi niyo po nalalaman. Salamat po. Kaya salamat Panginoon dahil sa tuwing kami po Panginoon na inyong iniisip, ang iniisip niyo po Panginoon ay pawang mabubuti para Amen. po sa Opo, amin. opo. Dahil kami po Panginoon ay tunay na iniibig ninyo at tunay po Panginoon na nagmamalasakit Panginoon kayo sa amin. Salamat Kaya po. Panginoon, tulungan niyo po kami na sa buhay po namin ito, na lagi po namin kayong parangalan, Opo. lagi po namin kayong pasalamatan. Amen. Dahil tunay nga po Panginoon na kayo ay mabuti po sa amin. Yes po. Tulungan niyo kami Panginoon sa mga bagay na minsan amin pong pinagdadaanan. Opo. Mapagtagumpayan po namin ito, Panginoon, sa biyaya po ninyo. Amen. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin na muli pagpalain po ang aming buhay pananampalataya. Yes, Lord. Naway sa aming pong pagtitipon ay tulungan niyo kami, Panginoon, na makakuha po ng kalakasan buwat sa inyo. Yes po. Especially, Panginoon, sa inyong salita. Amen. Dalangin ko po, Panginoon, na kung ano man ang karumihan na nakikita niyo sa aming puso, patawarin niyo po kami, Panginoon. Amen. Dalangin po namin na malaya pong makagawa ang iyong pong banal na Espiritu Opo, opo. sa aming buhay. Dalangin po namin ang patuloy na paggawa po ninyo. Kami po ay patuloy na makakilala po sa inyo ng lubusan. Yes, Lord. Nang sa gayon, Panginoon, habang kami po, Panginoon, ay nabubuhay pa, ay amin pong ilaan ang mga nalalabing araw po namin sa Opo. pagsunod, Panginoon, sa inyong kalooban. Opo. Yes. Panginoon, dalangin ko po ang patuloy na pagpapalan nyo sa aming iglesia. Opo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na ginagawa po ninyo, pagkakaisa, nang sa Amen. para, Panginoon, may taguyod ang inyong pong gawain. Amen. Salamat din po, Panginoon, sa pastor na inyong ibinigay sa iglesia ito. thank you, Lord. Nakita Thank po namin ang kanyang pagmamahal, pagmamalasakit at pagtatapat sa inyong gawain. Kasama po ng kanyang pamilya. Thank you, Dalangin Lord. po namin na patuloy siyang gagabayan, Opo. patuloy na pagpapalain, at patuloy po na ingatan sa araw-araw. Sa Yes, umagang po. ito, dalangin po namin na gamitin siyang patuloy sa pangaral ng salita Amen. at patuloy siyang bigyan ng karunungan nang sa gayon, Panginoon, ay kami po ay patuloy na mabusog ng inyong pong salita, Panginoon. Yes po. Amen. Amin pong dinadalangin, maging mga kapatid namin na nasa daan pa, inyo po silang ingatan, makasama po namin sa pananambahan sa umagang ito. Apo. At maging, Panginoon, mga kapatid namin na kasama sa online, kayo po ang magpala sa kanila. Amen. At kayo rin po ang mag-provide ng lahat ng kanilang pangailangan. Amen. Kami rin pong inaalala, maging aming mga kapatiran na mayroon pong karamdaman. Yes Kayo po. po ang nakakaalam ng kailang sitwasyon. Kayo na po, Panginoon, ang asahan namin na ihihipo at magbabangon sa kanila upang nasa gayon, Panginoon, magkaroon sila ng lubos na kagalingan at Amen. patuloy na kapayapaan na nagtitiwala, Panginoon, sa inyo. Yes po. Muli, amin pong ibinibigay sa inyo ang lahat. Naway pagpalaan niyo po ang pagtitipon nito sa umagang ito. Muli, binabalik namin sa inyo lahat ng kapurihan, tangi lamang sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Nakakaupo na pong sandali. Makakaupo pong sandali. Bago tayo magbasa ng salita ng Diyos,
nagpapasalamat po tayo sapagkat sino sa inyo nagmamadali papunta sa simbahan? Ha? Amen? Say amen? Ha? Maganda po yung tayo nagmamadali. Ibig sabihin, excited tayo. Dala natin yung kasiglahan papunta sa simbahan kaysa yung tayo nagmamadali papunta tayo sa ospital. Di ba? Oh, kaya masarap po ang nananambahan kaysa yung tayo ay nananaghoy. Minsan yan ang bukas ng araw sa ibang tao. Yung bang ang tao ay nagmamadali papuntang ospital. May isusugod sa ospital. Ay maigi na po yung tayo ay sama-sama sa simbahan. Awit ng papuri, malakas masigla pangangatawan, ang puso ay masaya, panatag. Yan ang mga hindi nabibili. Yang kapanatagan ng puso. Kahit na ang tao ay marangya ang buhay, pag walang kapayapaan, hindi nyo rin pipiliin ang kanilang kalagayan. Kaya salamat sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng kapayapaan kahit sa bingit ng kamatayan. Sabi nga ni Job, kahit patayin ako ng Diyos, magtitiwala pa rin ako sa Kanya. Amen? So, gano'n, ano? Kaya nagpapasalamat po tayo. Muli po, ating ipinapaalala sa ating mga kapatid na tayo po ay merong Lord's Supper mamaya. Kaya lahat po, sikapin yung narito kayo. At kung wala man kayo ngayong umaga, ay sikapin yung narito kayo mamayang hapon. Sapagkat marami po hindi nakatikim ng Lord's Supper sa kanilang bansa. Dahil walang laya dun Tayo, malaya. Kaya nagpapasalamat tayo, meron tayong higit na ikagagalak na tayo ay merong kalayaan sa ating bayan. Although kailangan ng ating bayan ng panalangin, mananalangin tayo, sandali, magbibigay tayo ng sama-samang panalangin para sa ating bayan. Dahil ang ating mga leaders ay talagang nagkakahati-hati. At bukod sa suliranin dito sa loob, may suliranin tayo sa labas. Pero salamat, kahapon nga may kausap akong mananampalataya, tinatanong ako Sabi niya, Pastor, ito bang mga nangyayari sa atin? Hindi ba ito ay, ano ba ang ibig sabihin itong mga nangyayaring ito? Na mga digma-digmaan, binomba ng Israel ang India, ang Iran, binomba ng Israel ang Iran, maraming ngayon. Pero yan, sabi ng Bible, yan ay mga palatandaan. Palatandaan ng kanyang palapit ng palapit. Sabi nga ng Bible ay, lift up your head, for your redemption draweth nigh. Iangat nyo ang inyong mga mata, ibig sabihin tumingin tayo sa langit, hintayin natin ang kanyang pagbabalik dahil malapit na, lalong mas malapit na, kaysa nung una. Amen. Kaya yan po ang ating inaasahan. Kung dumating ang Panginoon ngayon, di purihin ang Panginoon. Kung hindi naman dumating ang Panginoon ngayon, di patuloy tayong maglingkod sa Kanya. Walang mababago. Walang mababago. Kasi alam natin, ginagawa natin yung tama. Yun po ang maganda. Alam mo ginagawa mo ang tama, wala kang babaguhin. Doon sa mga bagong mananampalataya, medyo, tignan natin itong 1 Thessalonians. 1 Thessalonians. Tignan po natin ito. 1 Thessalonians chapter 4. May mga nagtanong, kaya isinulat po ang 1 Thessalonians sapagkat may mga nagtanong tungkol sa mga namatay. Ang tinatanong ng mga mananampalataya, ng mga tiga-Thessalonica, ano ba ang nangyayari sa mga tao pagka namatay? Kaya sumulat si Apostol Pablo para sagutin yung kanilang katanungan. At yung kanilang kakulangan ng pagkaunawa. Ito ang sabi sa verse 13. Simula ng verse 13. Talatang 13. Ayan ang nakalagay. Sa Tagalog, ilagay natin. Tagalog. Let's put that in Tagalog. We have our English Bible. Sabi sa Tagalog, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam. Ayaw ni Apostle Paul na tayo, sabi nga sa English, but I would not have you to be ignorant. Naalala niyo si Apostle Paul, nang siya ay inusig niya ang iglesia ng Panginoon, ano ang dahilan? 1 Timothy 1:13. 1 Timothy 1:13. Puntahan niyo po yan. 1 Timothy 1:13. Tama ba?
Yes, yes. 1 Timothy 1:13. Ayan, sabi niya, bagaman ng una ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mga alipusta. Bakit ganyan ang kanyang trato sa mga Kristiyano? Gayon may kinahabagan ako sapagkat siyo'y ginawa ko sa di pagkaalam. Sa English, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. So si Apostle Paul, ang talagang malaking problem niya, unbelief. Yung hindi paniniwala kay Kristo. At dahil lang hindi niya paniniwala, hindi niya maintindihan ang katotohanan. Nanatili siyang ignorante. Ignorante. Sabi nga, ignoramus. Walang alam. Kaya yung kawalan ng kaalaman, nagdudulot ng mga mali-maling akala at mali-maling gawa. Kahit naman tayo, pagka-ignorante tayo sa sakit natin, di ba? Pagka-ignorante ka sa sakit na dumapo sa'yo, ignorante ka kung ano ang gamot diyan, ano ang solusyon, manghuhula ka na lang kung ano-ano ang gagawin natin. Kasi ignorante tayo eh. Ganon. So, pagka meron tayong alam, kilalang doktor na nag-aral tungkol doon o dalubhasa tungkol doon, at sinabi niya, alam niya, yung ignorance natin, nalagyan ng kaalaman. Ito ang gamot dyan. Iinumin mo ito 3 beses, isang araw. Bago kumain o after kumain, ang pag-inom, alam eh. Yung sinupleyan ka ng kaalaman, ng karunungan, ay nung sinunod mo, yung tamang kaalaman, ay di gumaling ka. Ay di pasalamat tayo sa mga may alam. Si Apostle Paul, bagamat yung kaalaman ay ipinangangaral, ay palibhasa hindi siya naniniwala, tinatanggihan niya. Kaya hindi niya alam ano ang kanyang ginagawang pag-uusig na yon. Ignorante siya. Ano yung inaayawan niya? Ano yung kinakalaban niya? Kaya yun ang makikita natin. Ngayon, tungkol din sa mga namatay, sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 13, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ibig na kayo ay maging mga ignorante. Ignorant. So balik tayo doon sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Kaya tayo ini-encourage ng Panginoon na magpatuloy sa pananampalataya. Mag-aral ng salita ng Diyos. But I would not have you to be ignorant, brethren. So yung mga brethren, mga kapatid, sa pananampalataya, meron tayong marami pang hindi alam. Pero patungkol sa issue na ito, ano nangyari sa mga namatay, partikular, sumulat si Pablo, sabi niya, hindi ko ibig kayo, mga kapatid, na hindi nyo ito alam. Concerning them, sabi diyan, which are asleep, o nangatutulog, o yung mga namatay, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Kaya minsan, pati yung ating pagkalungkot, the way we express our sorrow, nagtatanong ang mga tao, bakit kayo naawit pa ng masasaya? Bakit nakagawa niyong ngumiti? Ba't nagagawa niyong maging masigla? Gayong kayo ay namatayan? O kaya kayo nasulugan? O kaya kayo nanakawan? O kaya kayo nabusted? O kaya kayo ay hindi nakapag-abroad, na dinay ang inyong visa? O ano man? Nalugi sa negosyo. Bakit nagagawa niyong para kayong hindi ganun kaapektado? Kasi nga po, meron tayong alam. At yung alam natin yan ay ang nagpuprotekta sa ating kaisipan para hindi tayo maging ignorante na intindihan natin. Ngayon, tungkol sa nasutulog, sabi niya, that ye sorrow not, even as others. Sa Tagalog, lagay natin, verse 13, Tagalog, upang kayo'y huwag mga lumbay. Yan ang iniiwasan ng hindi tama sa Kristiyano na mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Yung pagkalumbay na walang pag-asa, hindi sinasabing masama malumbay. Kahit si Kristo, man of sorrow, ang ating Panginoon, marami siyang kalumbayan.
Pero hindi siya nalulumbay kagaya ng walang pag-asa. Yun. Kaya sabi ng Bible, huwag kayong mga lumbay gaya ng mga iba na walang pag-asa. Huwag kayong gagaya sa kanila. Pag sila'y nalungkot, namatayan, naglalasing. Hindi na lumalabas ng bahay. Punta na lang sa mga karaoke bar. Magiinom. Mamimili ng kasayahan sa mga kaibigan. Yung iba sa kalumbayan nila, nagpapakamatay. Hindi na kumakain. Ganon, ano? Di ba pagka tayo nalungkot, iba-iba tayo ng ng way. Ngayon, ang sinasabi ni Apostle Paul, pagka kayo nakaranas ng kalumbayan sa buhay, ano man yung ikinalungkot ninyo, huwag kayong malungkot kagaya ng iba na walang pag-asa. Kahit na yan negosyo, may pag-asa. Ang Panginoon pa rin ang ating pag-asa. Kahit meron tayong mga utang na hindi mabayaran, hindi ibig sabihin hindi na mabayaran, may pag-asa. Aasa tayo, magsisikap tayo, aasa tayo na ang Panginoon magpapala. Kung yun ngang kaligtasan ng ating kaluluwa, ibinigay niya yung kanyang anak sa atin, how much more yung mga maliliit na bagay? Kaya mga kapatid, pagdadalawin kayo ng mga kalumbayan sa buhay, anuman, minsan discourage kayo sa inyong anak, disappointed kayo sa inyong asawa, disappointed kayo sa inyong hinuhulugang property, disappointed kayo sa mga naging katransaksyon ninyo, at nangangalumbay tayo. Sabi ng Bible, huwag kang gagaya dun sa mga walang pag-asa, walang masamang makaramdam, tao tayo binigyan tayo ng Diyos ng pakiramdam at ng emosyon. Pero huwag kayong magiging kagaya ng iba na walang pag-asa, na ang pag-asa lang nila yung kanilang iniisip. Okay. 14. Next, 14. Sapagkat, bakit daw huwag tayong mga lumbay na kagaya ng mga walang pag-asa? Huwag daw ganon. Bakit daw? Sapagkat, ito ang dahilan. Kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli. Kung talagang buong-buo, panatag tayo sa katotohanan na ating tinanggap. Hindi naman natin nakita Hindi naman natin nakita si Kristong nabuhay na muli. Nakarating na lang sa atin yung balita. Tama? Nabasa na lang natin sa Bible. Ngayon, sabi niya, kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, kahit hindi nyo nakita. Kung kayo talagang sumasampalataya ng gayon, gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalahin ng Diyos na kasama niya. Kung panatag kayo, wala kayong alinlangan sa katotohanan na narinig ninyo na hindi lang si Kristo namatay para sa ating kasalanan. Siya'y inilibing at siya'y nabuhay na muli. Kung panatag, 100% kayo, tiwala kayo dyan na siya'y nabuhay na maguli. Gayon din naman, sabi niya, gayon din naman. Huwag kayong mag-alinlangan, asahan din ninyo ang katotohanan. Kay Jesus, yung nangatutulog, yung mga namatay, dadalahin ng Diyos kasama niya. May pagdadalahan sila. May pupuntahan sila na magandang lugar kasama ng Panginoong Jesus. Walang alinlangan. Kaya kung nag-aalinlangan tayo na si Jesus ay nabuhay na maguli, may alinlangan din tayo na yung mga namatay mabubuhay muli. Pero kung nakakatiyak tayo na si Kristo ay nabuhay na muli, nakakatiyak din tayo na pag tayo na namatay na mga mananampalataya, bubuhayin din tayong muli. Nagpaano ho kami, laparoscopy ba yon? Brother Francis, yung inilalagay sa may camera sa loob ng tiyan, tinitignan. Anong tawag niyo doon? Endoscopy. Ayon, endoscopy. Di nagpa-endoscopy kami. Diyan sa Asian. Kasi parang may nararamdaman ako sa aking tiyan. Sabi ko, parang may nararamdaman ako sa aking tiyan. Hindi ito gutom di kami nagpa-check up. In-endoscopy kami. Yan palang endoscopy, pinapatulog ka. Pinatulog kami, brother. Pinatulog. Di tulog kami. Endoscopy at saka, ano pa yung isa? Sa puwit yata yun colonoscopy. Ayan. Endoscopy at saka colonoscopy. Pinatulog
kami. Tulog ako. Tulog si Sister Donna. Paggising namin, tapos na. Ang bilis. Sabi ko, ang sarap pala ng ganito. Hindi mo alam kung ano nangyari. Ngayon, ang resulta, sabi, Pastor, yung inyong bituka, may mga